Mommy, ito po. Lola said he is mabait po. Plus, he is pogi. See? He has the looks, Mommy. Nakangiting sabi ni Alvin sa ina niyang si Lauren. Napakurap naman si Lauren. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng anak. May pinapakita itong litrato ng isang lalaki. Gwapo nga yun, pero hindi maintindihan ni Lauren kung para saan ang bagay na yun. So, anong gagawin natin sa kanya? Gwapo nga tapos? Litong tanong ni Lauren sa anak na siyang matamis na ngumiti. It means, you can have him, Mommy. Do you like him na ba? Mommy, kakausapin namin si Lola po. Sasabihin namin na siya po napili niyo. Sagot ng kakambal ni Alvin na si Kirk. Ha? Anong pinagsasabi niyo? Anong napili? Kailan ko siya pinili? Mas lalong nalilitong tanong ni Lauren sa mga anak. Quadruplets ang anak ni Lauren. 3 lalaki, 1 babae. Nabuntis si Lauren nung koleyo pa lang siya. At ang nakabuntis sa kanya ay ang long-time boyfriend niya mula high school na si Cian Malyari. Pero noong 7th anniversary nila, kung kailan sasabihin sana ni Lauren ang tungkol sa pagbubuntis niya, bigla ang naglaho ito. Buti na lang at hindi itinakwil si Lauren ng kanyang ina, na siyang naging gabay niya hanggang maisilang ang 4 niyang makukulit na anak. Sa pagiging groom mo po, sabi mo po na handsome siya, Mommy, di pasado siya sa standards mo po. Sabi ni Lola po sa amin, Mommy, na mahilig ka po sa gwapo, kaya po naghanap kami ng gwapo. Tapos di lang po basta-bastang gwapo kasi po magagaling din po sila. Ito pong napili mo, Mommy, isang chef. Kapag po siya pinakasalan mo, di hindi na tayo magugutom. May free food po tayo always at masarap pa. Sagot ni Alvin na siyang ikinatangu-tangu naman ng iba nitong kakambal. Alvin is right, Mommy. Alam mo namin na mahirap po work mo kaya kami na po tumutulong po para makahanap ka po ng groom mo. Sang-ayon ng nag-iisang babaeng anak ni Lauren na si Lush. Napakurap-kurap si Lauren sa gulat. Saan naman nila nakuha ang ganitong klaseng bagay? Hindi ko naman sila tinuruan ng ganito o sinabihan tungkol sa mga ganito. Hindi pa rin makapaniwala ang sambit ni Lauren sa likod ng isipan niya. Lola said, Mommy, na kapag pagod ka raw po, need mo ng karamay. Wala ka naman pong kasama while nag-aalaga ka sa amin. Kaya alam po namin na mahirap po kapag kaharap po kami. Kaya po kami naghanap ng groom para po sa'yo. Kapag may groom ka na, di ka na po mapapagod ng sobra, Mommy, kasi po may kasama ka na. Tura naman ng isa pang anak ni Lauren na si Dash. Sabi po ni Lola, Mommy, na ang groom daw makakasama mo in sickness and in health po. Tapos till death do you part daw po. Di habang buhay na kayong may kasama dito sa earth po, di na po kayo mapapagod kahit na kailan. Muling sabi ni Lush na siyang ngiti-ngiti. Mom, ano bang pinagsasabi mo sa mga bata? Kung ano-ano na lang tuloy na iisip nilang gawin. Baka sa susunod yan may hilahin na silang lalaki papunta sa akin Magugulat na ako bigla. Reklamo ni Lauren sa ina niyang si Kathy. Ay nako, hayaan mo na ang mga bata. Nakikita lang nila kung gaano kakapagod sa trabaho mo at sa pag-aalaga sa kanila. Kaya gusto ka nilang tulungan kahit papaano. At ayaw mo ba nun? Kapag nakahanap ka ng tamang lalaki na mapapangasawa mo, ay nahanapan mo na rin ng ama ang mga anak mo. Sagot ni Kathy. Hindi mo lang alam dahil hindi sinasabi ng mga batang yan sa'yo. Pero madalas silang ibuli sa school dahil palaging ako ang naroon. Kapag kailangan nila ng magulang sa meeting nila. Sa akin nagsusumbong palagi ang mga anak mo, Lauren. Ayaw nila ipaalam sa'yo dahil alam nila na masasaktan ka ng sobra. Dagdag pa ni Kathy. Hindi agad nakaimik si Lauren sa narinig niya.
Hindi niya inaasahan na ganoon na palang dinadanas ng mga anak niya sa paaralan ng mga ito. Palaging umuuwing nakangiti ang mga anak ni Lauren, kaya hindi niya naisip na gano'n na pala ang nangyayari. Kung hinihintay mo mang sumulpot ang lalaking nang iwan sa'yo noon, huwag ka nang umasa, anak. Ilang taon na rin na nakalipas simula nang mawala siya. 7 taong gulang na ang mga anak mo, Lauren. Kailangan na nila ng kalinga na isang ama. Huwag mo naman sana ipagkait yun sa mga bata. Marahang sabi pa ni Kathy, bago tinapik ang balikat ng anak. Nang maiwan si Lauren, agad siyang napaisip. Tama ang kanyang ina. Ilang taon na rin simula nang biglaang mawala si Sian sa buhay niya. Naglaho lang ito nang hindi nagpapaalam. At sa loob ng 8 taon, walang natanggap na sulat o mensahe si Lauren mula sa binata. Mommy! Mommy! Napalingon si Lauren kay Lush. Pinilit niyang ngumiti dahil nakangiti rin itong tumatakbo papunta sa kanya. Ito lang ang nagmana sa mga features ni Lauren. Ang 3 kakambal nito, kamukha ng ama nito. Paniguradong kapag nakita ni Sian ang mga bata, agad nitong malalaman na sa kanya ang mga ito. Lalo na kung nasa paligid lang din si Lauren. Yay, groceries! I love groceries, Mommy! Tuwang-tuwa na sabi ni Kirk na palingon-lingon sa loob ng grocery store. Kasi naman maraming foods. Kapag grocery time, food time! Tura naman ni Alvin at nag-appear ang dalawa na siyang tuwang-tuwa. Kunin niyo na ako ng chocolates ha. Sige na, gusto ko dark chocolate. Sabi naman ni Lush na siyang nasa loob ng cart. Huwag sobrang dami ang kunin niyo, okay? Kapag sumakit ang ngipin niyo, kailangan ko na naman kayong dalhin sa dentista. Ayaw niyo ng ganun, di ba? Paalala ni Lauren sa mga bata na siyang kaagad umiling-iling. Si Dash lang ang naiiba ang reaksyon. I want to go there, Mommy. The dentist is pretty and she's kind. She gives me ice cream pa every time. Malambing na sabi ni Dash na nagkaroon pa ata ng crush sa naging dentista nito. Natawan na lamang si Lauren sa kakyutan ng kanyang anak. O sige na, bumili na kayo. Sa meat section kayo pumunta after nito ha. Kasi pupunta pa ako doon, ha? Sagot ni Lauren sa mga bata na kaagad tumango-tango bago mabilis na umalis para puntahan ang mga gusto nilang bilhin. Now, where are we going at? Tanong ni Lauren kay Lush na siyang may bitbit ng listahan. To the green section, Mommy. Sagot ni Lush na ngumiti ng matamis. Alright, to the vegetable section it is. Sagot ni Lauren at itinulak na ang cart dahilan para mapatili si Lush sa sobrang saya. Nang makarating sila sa vegetable section, kaagad nilang kinuha ang mga kailangan nila. Iyong nasa lista lang at pagkatapos nagpunta sila sa ibang section, hanggang sa ang pinakahuling nasa listahan ang pinuntahan nila, ang meat section. Bakit wala pa rin ang mga kakambal mo, Lush? Natagalan tayo kanina, pero wala pa rin sila dito. They should be here much earlier than us. Takang sabi ni Lauren habang inililibot ang tingin sa paligid. Hinahanap ng mga mata niyang 3 anak na hindi pa rin sumusulpot sa kung nasan sila. Baka po nabigatan sila sa chocolate, Mommy. Should I go and fetch them po ba? Tutulungan ko po silang mag-carry ng mga chocolate po. Sagot ni Lush sa inosenteng boses. No, Princess. Baka mawala ka rin. Tayong dalawa na lang pumunta doon para mailagay na natin dito sa cart yung chocolates na binili nila, okay? Marahang sabi ni Lauren sa anak na kaagad tumango. Akmang itutulak na ni Lauren ang cart nang makarinig siya ng mga boses. Mommy! Mommy! Boses yun ni Kirk na siyang nangunguna rin sa pagtakbo. Sumunod dito si Alvin na may hila-hila na kamay. Mommy, we've got you a groom! Excited na sigaw ni Dash na siyang kasabayan ng lalaking hinihila ng mga ito. Nalaglag ang panga ni Lauren sa gulat
pagkatapos niyang makita kung sino ang lalaking hila-hila ng mga ito. He is Cian Malyari po. 30 years old na po siya, Mommy. Pero wala po siyang wife, wala rin po siyang girlfriend. He is the CEO in his company po na naka-base po sa US. And he is rich, Mommy, and he knows how to cook po. Kaya hindi na po tayo magugutom kapag wala po si Lola. Ngiti-ngiti na sabi ni Kirk na ibinida pa talaga ang taong nahila ng mga ito. Pati si Cian Malyari, hindi makapaniwala na nakita niya ang babaeng matagal niya nang hindi nakikita. Wala sa sariling tumagilid ang pagkakatayo ni Cian habang titig na titig kay Lauren. Hanggang sa bumaba ang tingin nito kay Lush na nasa cart na tulak-tulak ni Lauren. Doon na hindi napigilan ni Cian ang panghihina ng tuhod niya hanggang sa bigla ang dumilim ang kanyang paligid. Cian! Sigaw ni Lauren nang mahimatay ang lalaki. Wow! Look at the chocolate! Saad ni Kirk, naturo-turo ang chocolate na nasa pinakatoktok na parte ng shelf. Kulay pink yon at may Barbie pa sa picture. Lush will love that. Yan ang kunin natin para sa kanya. Tura ni Alvin na sinang-ayunan pa ng iba. But it's too high. Di natin abot ang shelf. Malungkot na sabi ni Dash na ang tingin ay nasa tsokolate din. Need any help? Sabay-sabay na palingon ng tatlong kambal kay Cian Malyari na siyang nagtanong. Tila nakakita naman ng multo si Cian pagkakita niya sa tatlong bata na kamukhang-kamukha niya. We need a chocolate po for our sister. Our sister will love that kind of chocolate po. Can you get it for us po, please? Sagot ni Kirk kay Cian na siyang napakurap-kurap at natauhan. Okay, sure, walang problema. Sagot ni Cian at inabot ang tsokolate bago yun binigay sa mga bata. By the way, sino mga magulang niyo? Kuryosong dagdag na tanong ni Cian nang hindi niya napigilan ang sarili niya. Kaagad nagkatinginan ng tatlo dahil sa narinig ng mga ito. Sabay pang tumaas baba ang tingin ng tatlo kay Cian hanggang sa sabay-sabay rin silang napatango-tango. Pwede. Saad ni Alvin. Tanungin ba natin siya? Kapag may hindi tayo nagustuhan, baliwalain na lang natin siya pagkatapos. Saad ni Kirk. Pero if he is perfect for Mommy, then dalhin natin siya kay Mommy pagkatapos. Ayos ba? Ani Dash. Sang-ayon ako. Sagot ni Alvin na tinanguan din naman ni Kirk. May asawa ka na po ba? Tanong ni Dash kay Cian na hindi makapaniwala sa narinig niyang tanong. Wala pa. Girlfriend po. I don't have one. Ano pong work mo? Muling tanong na naman ni Dash, dahilan para maputol ulit ang ibang sasabihin ni Cian. May sariling kumpanya ang family ko, which I handle now. I am the CEO of our company. Sagot ni Cian at hindi na dinagdagan pa ang ibang sasabihin dahil baka maputol na naman ang sagot niya. Do you know how to cook po ba? Tanong naman ni Kirk, dahilan para malito na si Cian. Hindi niya alam kung para saan ang mga tanong na yon. At mas lalong hindi alam ni Cian kung bakit sinasagot niya lahat ng mga tanong nito. Yes, good. He is perfect for Mommy. Putol naman ni Alvin kay Cian na siyang nagtaka sa narinig dito. Hindi pa kaya, di natin alam name niya, paano kung super old na niya o kaya super bata. Nakakunot ang noong tura ni Dash sa mga kakambal na bigla ang natauhan. Sabay-sabay na lumingon ng tatlo kay Cian na napaatras pa dahil sa gulat. What's your name po and how old are you? Seryosong tanong ng tatlo. I'm Cian Malyari, 30 years old. Wait, para saan ba mga tanong na to? Gusto ko lang malaman dahil tila nawawala tayo sa nauna kong tanong kani-kanina lang. Hindi maintindihang sabi ni Cian sa mga bata na hindi na naman siya pinansin. He is perfect for Mommy. Siya na ang hinahanap natin for her. And look, he is pogi too. Super pogi than Lola's recommendations. Tumatango-tangong sabi ni Alvin. Tama ka, he is very pogi. Parang nga may kamukha siya eh.
Parang kamukha mo siya, Alvin. Inosenteng saad ni Dash. Di perfect siya kay Mommy. Siya ang magiging groom ng Mommy natin. Excited na saad ni Kirk. Sabay-sabay na hinila ng tatlo si Sian Malyari pagkatapos. Walang kamalay-malay ang mga ito na ang hinihila nilang estranghero ay ang totoo nilang ama. Bakit po siya nahimatay, Mommy? Napagod po ba siya kasi pinatakbo po namin siya? Napakurap-kurap na tanong ni Kirk sa ina nila. Sa tulong ng security guard sa grocery store, naisakay nila si Sian sa kotse. Ni hindi na nabili pa ni Lauren ang kulang sa listahan nila at binayaran na lamang ang mga nakuha nila para makaalis agad. Pagka-uwi nila nagpatulong siya sa nag-iisang gwardya sa bahay nila para buhatin si Sian papasok. Sorry po, Mommy. Hindi po namin alam na weak siya. Nakakatakbo naman po kami ng super bilis at tagal kahit kids pa lang po kami. Kaya akala po namin kaya niya rin po kasi adult na siya. Turan ni Alvin sa ina at yumakap dito. Natauhan si Lauren dahil sa pagyakap ni Alvin sa kanya. Kanina pa nakatulala si Lauren sa mukha ni Sian. Hindi pa rin makapaniwala si Lauren na pagkatapos ng 8 taon muling magkukrus ang landas nilang dalawa. At dahil pa sa mga anak nila, kaya sila muling nagkita. Ayos na mga anak, pero sa susunod, huwag niyo nang gawin ang ganitong bagay, ha? Marahang sabi ni Lauren sa mga ito. Pero gusto ka lang naming tulungan, Mommy. Kasi po palagi kang pagod, gusto lang namin pagaanin ang nararamdaman mo. Lalo na po ikaw lang palagi mag-isa nag-aalaga sa amin. Gusto po namin kahit papaano maging masaya ka po kasi may karamay ka na sa pag-aalaga sa amin. Mahabang sagot ni Dash, sa ina na siyang natigilan. Tama po si Dash, Mommy. Ayos lang po sa amin kahit wala kaming daddy pero alam naming nahihirapan ka po Gusto lang naming mag-help sa'yo. Gatong ni Lash. Sabay-sabay na nakarinig ng tikim ang 5. Dahilan para mapalingon sila kay Sian na nakamulat na ang mga mata. Kanina pagising si Sian at narinig niya lahat ng pinag-uusapan ng mga ito. Gusto pa sana magtulog-tulugan ni Sian dahil sa hiyang nararamdaman niya. Pero dahil sa narinig niya, gusto niyang makausap si Lauren. Walang daddy ang mga bata. Kamukha ko silang lahat. Lauren's reaction when she saw me meant something. Hindi gustong ituloy ni Sian ang nasa isip dahil natatakot siya ng sobra. Natatakot si Sian dahil malaki na ang mga batang nasa harap niya. Naduduwag siyang malaman ng totoo. Dahil alam ni Sian na tama ang naiisip niya, na anak niya mga batang nakahanap sa kanya. Pwede bang lumabas muna kayo? Kakausapin ko lang si Sian, okay? Marahang sabi ni Lauren sa mga anak na nagkatinginan pa. Papagalitan mo po ba siya, Mommy? Sana wag po. Di naman po kasalanan niya yung nangyari Kami po humila sa kanya po. Hindi po alam niya na ganun po gagawin namin. Kung may papagalitan ka po, kami na lang, Mommy. Pakiusap ni Kirk sa ina. Tama si Kirk, Mommy. Kami po humila sa kanya po. Wala po siyang kasalanan. Please don't get mad at him, Mommy. Dagdag na sabi ni Alvin. Handa po kami harapin kasalanan namin, Mommy, pero wag niyo siyang pagalitan. Singit naman ni Dash. Super duper please, Mommy. Nakikiusap ding sabi ni Lash sa ina. Kahit di naman ito kasali sa mga humila kay Sian. Napatikim si Lauren. Gusto niya mag-iwas ng tingin. Dahil nagsisimula ng maluha ang mga mata niya pero kapag ginawa niya yon, makikita ni Sian ang pag-iyak niya. Hindi ko siya papagalitan, okay? Alam ko na hindi niya kasalanan ang nangyari kanina. Don't worry, mag-uusap lang kami dalawa. Pagkatapos nito, pwede niyo na rin siyang kausapin? Nakangiting sabi ni Lauren sa mga anak at iniiwasan niyang pumiyok ang boses niya sa naunang salita. Okay, Mommy. Promise po yan, ha? Ngiting-ngiti na sabi ni Lush bago inaya ang mga kapatid para lumabas. Nang tuluyan ng mawala ang mga bata,
Doon na nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Lauren. Ayaw lingunin ni Lauren si Sian dahil kapag tinitigan niya ang mukha ng dating nobyo, mas nasasaktan lamang siya. What happened? Tanong ni Lauren kay Sian habang patuloy pa rin ang pagdaloy ng luha galing sa mga mata nito. Sian, naghintay ako. 8 years. Halong taon ako naghintay sa'yo. Pero miski isang sulat, text, tawag, wala man lang. Wala ko natanggap kahit ano mula sa'yo. Saad ni Lauren at nilingon na si Sian na nakaupo ngayon sa kama. Ang mga kamay ni Sian ay nasa ere na tila gustong hawakan si Lauren pero nang bumungad kay Sian ng luha ang mukha ng dating nobya, agad niyang iniatras ang mga kamay. Ay. Bumuka ang bibig ni Sian pero muli yung sumara. Hindi niya maituloy ang kanyang sasabihin. Hinintay kita nung gabing yun, Sian. 7th year anniversary. Gusto ko ibalita sa'yo na buntis ako. Gusto kong gulatin ka pero mas nagulat ako kasi hindi ka naman lang sumipot. Iniwan mo ko. Something happened. Pero paano ako? Naghintay ako eh. Kahit isang balita mula sa'yo, wala akong natanggap. Putol ni Lauren kay Sian at kaagad na humagulhol ng iyak. Hindi na nakaimik pang muli si Sian. Nasasaktan si Sian na nasasaktan niya ng ganito si Lauren ngayon. Pero wala siyang magawa para sa babae. Dahil miski siya ng mga panahong yon ay nakatali. Gustuhin mang puntahan ni Sian si Lauren ng mga panahong yon, hindi niya magawa dahil sa dinanas niya. Mommy, are you okay po? Marahang tanong ni Lush sa inang nakatulala sa TV. Mabilis namang natauhan si Lauren pagkatapos marinig ang boses ng anak. Kanina pa napansin ni Lush na wala sa sarili ang kanyang ina. Kapag kasi magkasama sila, palaging kinukulit ni Lauren tungkol sa school at sa mga gusto niyang gawin, pero ngayon, sobrang tahimik nito. Yes, of course, princess. Ayos lang naman ang mommy. Bakit di mo samahan yung mga kapatid mo sa kusina? Your Uncle Sian and the other kids are cooking something right now. Ayaw mo ba doon? Nakangiting sabi ni Lauren sa anak para hindi ito mag-alala sa kanya. Hindi kaagad umalis si Sian sa bahay nila Lauren dahil gusto ng mga bata na manatili muna ito. Hindi naman pinagbawalan ni Lauren ang quadruplets dahil gusto niya rin maging masaya ang mga anak. Mommy, is Uncle Sian our daddy po? Mabilis na napalingon si Lauren kay Lush dahil sa naging tanong nito. What? Anong pinagsasabi mo, princess? Ba't mo nasabi yan? I might be young, but I'm not blind. May mga eyes po ako kaya po syempre nakikita ko. Kitang-kita ko na kamukha ni na Kuya Alvin, Kirk, Dash, si Uncle Sian. Di po ba kapag parents mo po ang isang tao, kamukha mo po sila? Like me po, kamukha kita, mommy. Hindi ba sapat na reason yun para malaman ko na si Uncle Sian ang totoong daddy namin? Saka po, mommy, pare-pareho silang mag-act, sabay-sabay silang kumakamot sa pisngi nila, sabay-sabay silang maglakad, plus hate po nila 4 yung okra. Uncle Sian hated okra. He said that to us. Tapos, ayaw din nila Alvin, Kirk at Dash yun. Pareho po silang allergic sa nuts. Dagdag na sabi pa ni Lush. Hindi makapaniwala si Lauren sa narinig niya. Akala niya, walang makakaalam ng totoo. Pero ito si Lush, tila detective sa lahat ng sinabi nito. Alam ba ito ng mga kapatid mo? Tanong ni Lauren sa anak na kaagad namang tumangutango. I told them about it po. Kaya po ayaw nilang pakawalan si Uncle Sian. Gusto nila makabanding muna si Uncle Sian bago mo siya palayasin. Sagot ni Lush kaya mas lalong hindi makapaniwala si Lauren. Kundi lang seryoso ang nangyayari, baka natawa na siya sa pinagsasabi ng anak niya. Anong ibig mo sabihing palalayasin ko siya? And why are you still calling him uncle kung alam mo namang siya yung totoong daddy niyo? Marahang tanong ni Lauren sa anak. Hindi po natin siya bati, right? Sinabi po ni Lola before,
Inaway ka raw po ng totoo naming daddy. Di ka raw niya sinipot sa date niyo. Kaya po ikaw lang mag-isa nag-alaga sa amin kapag wala si Lola. Kung ayaw mo po kay Uncle Sian, ayaw din namin sa kanya. Ako ayaw ko din. Bahala sila kambal kung gusto nila. Basta ako ayaw ko po. Seryosong sabi ni Lush at nag-cross arms pa dahilan para mapangiti si Lauren. Pero nakaramdam din siya ng kalungkutan. Ayaw niyang magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng anak niya at kay Sian. Hindi naman yan ang gusto niyang mangyari. Dahil wala namang kinalaman ang mga anak niya sa nangyari noon. Hindi dapat maipit ang mga ito sa pagitan nilang dalawa ni Sian. Pero gusto mo naman talaga ang daddy mo, di ba? Saka hindi naman talaga bad si Sian sa paningin mo, princess, right? Tura ni Lauren sa anak niyang napasimangot. Pero sinaktan ka niya, mami. Mahal na mahal kita, mami, kasi di mo kami pinabayaan. Nag-aral ka po before kahit buntis ka na po sa amin. Itinaguyod mo kami kaya hindi ko po tatanggapin si Uncle Sian hanggat ayaw mo rin po sa kanya. Kasi mami, narinig po kita nag-cry before. Tinawag mo po name ni Uncle Sian at nag-ask ka po why kanya iniwan. Mami, na-hurt po ako kasi mami kita at love na love kita. Mabilis na niyakap ni Lauren si Lush pagkatapos ng sinabi nito, lalo na magsimula itong umiyak. Wala namang kasalanan si daddy mo, princess. Hindi niya alam na buntis ako noon. Hindi niya sinasadyang iwanan kayo. Ako lang naman ang naiwan niya. Ako lang hindi niya sinipot, hindi kayo. Saka nandito na si Daddy Sian niyo. Ayaw mo ba siyang mahagman lang? Kapag may meetings, hindi lang ako ang pupunta. Hindi na kailangan pumunta ni Lola, si Daddy niyo na ang pupunta, ayaw mo nun? Hinaplos-saplos ni Lauren ang ulo ng anak habang nagtatanong dito. Patuloy lang na umiyak si Lush. At yun ang nadatnan ni Sian na kalalabas lang ng kusina kasama sina Alvin, Kirk at Dash. Umawang ang labi ni Sian habang nakatingin sa kanila. Gustong mag-iwas ni Lauren ang tingin dahil hindi niya pa rin kayang tignan sa mga mata ang binata. Pero ayaw niya ring ipagkait dito ang mga bata. Your daddy is here, princess. Ayaw mo bang ihag si daddy, Marahang tanong ni Lauren sa anak. Narinig ni Sian ang sinabi ni Lauren, kaya muling nanghina ang tuhod niya. Kung hindi lang lumingon, ang umiiyak na si Lush kay Sian, baka tuluyan na naman itong nawalan ng lakas. Daddy! Umiiyak na tawag ni Lush kay Sian na napalunok. Dahan-dahan na lumapit si Sian kina Lauren at Lush, hanggang si Lush na mismo ang bumaba at tumakbo papunta kay Sian. Mabilis na lumuhod si Sian para salubungin ng anak na umiiyak na yumakap sa kanya. Ang tagal mo, Daddy. Mommy was crying. She waited for you. Angil ni Lush sa ama na naluhan na rin. I'm sorry. Patawarin niyo si Daddy, Sorry na tagalan ako. Sorry kung pinaghintay ko ang mommy niyo. Mas hinigpitan ni Sian ang pagkakayakap sa anak na babae. Gusto kong malaman kung ano totoong nangyari. Hindi ito para sa kung anong nawala sa pagitan nating dalawa. Gusto ko lang malaman para sa mga bata. Dahil ayaw ko rin silang maipit sa nangyari sa atin noon. What happened, Sian? Bakit di ka dumating? Ngayon, mas kalmado ng tanong ni Lauren kay Sian. Nasa sala ang dalawa dahil nakatulog na ang mga bata sa kwarto ng mga ito. Pati kasi sina Alvin, Kirk at Dash, naiyak pagkatapos makitang umiiyak si Lush. Ayaw humiwalay ng apat kay Sian hanggang sa napagod ang mga ito kakaiyak at nakatulog. Ngayon, mas handa na rin si Lauren na tanungin si Sian sa totoong nangyari noon. I was abducted. Pag-amin ni Sian na siyang ikinaawang ng labi ni Lauren. Handa na sana ako pumunta sa'yo, pero nakuha ako. I stayed there for a week without any light or food. Ang tanging meron ako tubig. Palagi nilang tinatawagan ng mama at dad to get ransom. But I wouldn't budge. They tortured me. Dagdag na sabi ni Sian at nahaplos ang balikat niya pababa sa kanyang braso. Napatingin si Lauren doon. Isang white long sleeve ang suot ni Sian, kaya hindi kita ang braso nito. Pero sa narinig ni Lauren, agad siyang nagkaroon ng hinuha.
Nanginginig ba ng kamay, hinawakan ni Lauren ang dulo ng sleeves ni Sian para itaas yon hanggang sa bumungad sa kanya ang mga peklat na sobrang haba na tila bagawa na isang patalim. Anong ginawa nila? Hindi makapaniwalang tanong ni Lauren at naluha na naman sa nalaman niya. Gustong hubarin ni Lauren ang buong damit ni Sian pero natatakot siya sa mga peklat na pwede niyang makita. Nag-send sila ng video kina mama at dad. Kaya doon na hindi nakinig si mama sa akin. They were so scared after seeing me bathing in my own blood. 100 milyon kapalit ng buhay ko. Nung nakuha nila ako, halos hindi na ako humihinga until nakomatose ako for 2 years. Hindi ako kaagad nagising dahil sa mga sugat na nakuha ko. Hindi lang sa katawan ko kundi sa ulo ko. Pero hindi nila ako sinukuan hanggang sa nagising ako. But I had an amnesia when I woke up. Akala nila mama at dad, hindi na babalik ang memorya ko. Akala ko rin, ganun na mangyayari. But I saw a photo of you. Isang nakatagong litrato mo sa isa sa mga gamit ko. And like a miracle, I slowly gained my memories. After 4 years, I was fully recovered. At nakuha ko na rin ang memorya ko mula pagkabata hanggang makilala kita. At hanggang dun sa na-torture ako. Pero hindi lang pala yung nakakaharapin ko. I had an appointment with a psychiatrist because I couldn't handle people anymore. I was traumatized. Palagi akong takot makipag-usap o lumabas. Palagi ko napapanaginipan na nangyari sa akin nun. At dahil sa 100 milyon na binigay ng magulang ko, kapalit ng buhay ko na baon din kami sa utang. Our company was supposed to go bankrupt. Kaya tinatagan ko ang sarili ko hanggang sa paunti-unti kong nakaya na tumayo sa sarili kong mga paa nang hindi nagtatago dahil sa takot na nararamdaman ko. Ni hindi ko gustong makita ka ng mga panahong yon dahil alam ko na masasaktan ka sa malalaman mo. I was planning to not meet you again. Kahit magalit ka sa akin, ayos lang. Basta hindi ka madurog sa malalaman mo. Pero eto, nagkaharap pa rin tayong dalawa. Nasabi ko pa rin ang totoo sa'yo. Nakagat ni Sian ang ibabang labi at nasapo ang kanyang muka. Mas lalong napaiyak si Lauren. Tama si Sian. Durog na durog ang puso niya dahil sa mga nalaman niya mula rito. Pero wala siyang planong maiyak lang dahil alam ni Lauren na sobrang sakit para kay Sian dahil sa nangyari dito. Mabilis niyang niyakap si Sian na napahagulhol pagkatapos maramdaman na naging pagyakap niya. Akala ko hindi na kita makikita pa ulit. Akala ko hindi na kita makakasama pa ulit. I'm sorry. Patawarin mo ako kung wala ako ng mga panahon kailangan mo ako. Punong-puno ng lungkot at pagsisisi na sabi ni Sian kay Lauren. Ikaw ba'y talagang hindi na aalis? Taas kilay na tanong ni Kathy kay Sian na sobrang ayos ng tindig habang kaharap ang ina ni Lauren. Pigil na pigil ni Lauren ang tawa dahil tila sundalo si Sian sa harap ni Kathy. Di na po ma'am, patawad po kung... Ay sus, narinig ko na ang kwento mo. Alam ko na nangyari mula kay Lauren. Alam ko hindi mo sinasadyang mawala noon. Alam ko ring mahal na mahal mo ang anak ko. Dahil kung hindi, bakit ka mananatili kayong maraming maganda sa US? Putol ni Kathy kay Sian. Mom! Angil ni Lauren at kaagad na pumagitna sa dalawa habang nakasimangot. Anong maraming maganda doon? Nandun siya para magpagaling. At dahil na rin sa kumpanya nila, hindi dahil sa mga babae. Sa ako lang ang gusto niya, no? Narinig mo naman sinabi ko, di ba? Naaalala niya ang lahat pagkatapos niya makita litrato ko. Ako, ma'am, litrato ko, hindi ng kung sino-sinong babae lang. Sigurado ka na ba dito sa anak kong to? Pwede namang co-parenting na lang gawin niyo sa mga bata kung gusto mong umatras sa kanya. Tura ni Kathy na sumilip pa kay Sian na naaaliw lamang sa mag-ina. Di pa rin sila nagbabago. Sobrang close pa rin nila sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Sian sa likod ng isipan niya. Hindi na po, tita. At maraming salamat po, tita, dahil hindi mo pinabayaan si Lauren at ang mga anak namin. Responsibilidad ko ho dapat sila. Pero hindi ko nagawa. Kaya labis-labis ang pasasalamat ko sa inyo.
dahil hindi mo po tinakwil ang mag-iina ko. Panghabang buhay ko pong pasasalamatan kayo dahil sa binigay niyong pagmamahal at pag-aaruga sa mga bata at kay Loren. Sinserong sabi ni Sian na akmang luluhod pa kung hindi lang ito mabilis na pigilan ni Kathy. Ano ka bang bata ka? Anak ko yang si Loren. Magulang niya ako. At lola rin ako ng mga bata kaya bakit ko sila pababayaan? Responsibilidad ko rin sila. At natutuwa ako dahil hindi mo sadyang iniwan ang anak ko. Sinisi kita. Dahil kung hindi dahil sa'yo hindi maghihirap ang anak ko. Pero naghirap ka din. Hindi lang namin nalaman agad. At kung hindi ka natagpuan ng mga bata, paniguradong hindi mo ipapaalam sa amin ang nangyari. At huwag ka mag-alala. Dahil hindi ka nahuli ng dating. Mga bata pa ang mga anak niyo. Hindi pa huli para magpakaama ka sa kanila ngayon. Naintindihan mo ba? Marahang tanong ni Kathy kay Sian na mabilis tumangutango. Nasaan ang mama at dad mo ngayon? Nagpaalam ka ba sa kanila tungkol sa mga lakad mo? Baka nag-aalala na ngayon yun sa'yo ha? Tanong ni Loren kay Sian nang mapag-isa silang muli. Nasa school ang mga bata kaya sila na lamang ang nasa bahay ngayon. Huwag kang mag-alala. Alam nilang nandito ako ngayon. They wanted to meet you too. Hindi mo pa sila nakilala nun. Pero legal tayong dalawa sa parehong side ng pamilya natin. Mom knows about you. Nung nakomatos ako, gusto kanyang tawagan at sabihan tungkol sa nangyari. Pero pinigilan siya ni Dad dahil baka hindi ko raw kayanin. At yun ang bumungad sa'yo. Natakot silang masaktan ka ng sobra dahil sa nangyari sa akin. Kaya wala silang sinabi sa'yo. Ngayon gusto ka nila makausap. At paniguradong gusto rin nila humingi ng tawad dahil sa nangyari. Gusto ko rin humingi ng tawad. Sana wag ka magalit sa mga magulang ko. Dahil sa pinili nilang desisyon. Kahit ako man, ay ganun ang gusto kong mangyari. Kung sakali mang namatay ako ng mga panahong yon. Mas gugustuhin ko makahanap ka ng iba kaysa malaman mong namatay ako. Dahil sa sinabi ni Sian, nakaramdam si Loren ng kirot sa kanyang dibdib. Habang handa si Sian na ganun ang gawin, hindi naman yun kaya ni Loren. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila sisisihin sa nangyari. Nasasaktan lang ako. Dahil kung sila handa, na ganun ang gawin. Paano sila kapag nawala ka? Diba? Wala sila magiging karamay sa pagkawala mo. Mas doble yung sakit sa kanila. Dahil wala nakakaalam ng pagkamatay mo and I would be here living a happy life with someone else maybe. Hindi yun disadvantage sa akin, Sian. Pero yun ang gusto yung gawin ko para hindi ako masaktan. Habang nagdurusa kayo, na hindi ko man lang nalalaman. Yun lang naman ang gusto ko, Loren. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nasaktan ka na sobra dahil sa akin. Napapangiti na lang si Loren sa likod ng isipan niya habang yakap-yakap siya ng lalaki. Isang ngiti ng kapanatagan. Isang ngiti na alam niyang mabuti at kasiyahan ang ibig sabihin. Anong iniisip mo? Tanong ni Sian kay Loren, kalauna nang hindi siya magsalita. Iniisip ko lang kung gusto mo bang tanggapin ang offer ng mga anak mo. Alam mo naman ang rason kaya hinila ka nila nung araw na yun, di ba? A groom. Gusto mo ako maging asawa mo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Sian kay Loren na lumayo sa kanya para matitigan siya sa mga mata. Ano pa nga ba? Ilang taon nang nawala sa atin, Si. Ilang taon kitang hinintay at ilang taon ka ring nagtiis. Gusto kong huwag patagalin ang lahat. Gusto ko na makasama ka ng legal. Kasama ang quadruplets natin. With all of us together. Paniguradong magiging masaya ang buhay natin. Walang magiging kulang. Dahil sobra-sobra pang meron tayong dalawa kapag nagkataon. Nakangiting sabi ni Loren kay Sian na siyang napangiti na rin. Gusto mo talaga akong pakasalan? Hindi ka magsisisi sa akin? Oo nga, Si. Gustong-gusto kitang pakasalan. At wala kang magiging kawala sa akin. Dahil ayaw ko maging co-parent lang sa mga anak natin.
Ilalayo ko sa mga anak mo kapag yun ang gusto mo. Hindi kami magpapakita sa'yo ulit kapag tinanggihan mo ako ngayon. Hindi na natapos ni Loren na ibang sasabihin nang sakupin ni Sian ang labi niya ng isang marubdob na halik. Napakapit na lang si Loren sa balikat ni Sian. At nang matapos ito sa paghalik sa kanya, natatawang hinampas ni Loren ang balikat ng lalaki. Ba't ka ba biglang nang hahalik? Wala nang bawian. Magpapakasal ka sa akin. Hindi na kita iiwan ulit. Hindi na ako mawawala ulit sa'yo. Pati na rin sa mga bata. Palagi ko kayong sasamahan kahit nasan man kayo. At hindi ka magsisisi sa gagawin mong ito. Kapag binawi mo ang sinabi mo, iiyak ako. Luluhod ako sa harap mo hanggang tanggapin mo ulit ako sa buhay mo. Punong-puno ng pagmamahal na sabi ni Sian at niyakap si Loren na napangiti na lang sa sobrang saya. Pangako, hindi ka na ulit mawawala sa akin. Oh my gosh! Mga apo ko kayo? Hindi makapaniwala na tanong ni Bethel, ang ina ni Sian. Habang nakaluhod sa harap ng quadruplets, nangiting-ngiti sa Lola Bethel nila. Tinalo mo pa ako, anak. Hindi ko alam na ganito ka kagaling. Turan naman ng ama ni Sian na si Gio at tinapik-tapik pa ang balikat ng anak na natawa na lang. Ikaw talaga, Gio. Huwag ka magsasabi na ganyan sa harap ng mga bata. Halika rito. Tignan mo itong mga apo mo. Nang matatak dyan sa hukote mo na matanda ka na. Angil ni Bethel sa asawa, nakaagad sinunod ang sinabi nito kahit gusto nitong umangal. Anong matanda? Di pa ako matanda aba. Kung makapagsabi ka na matanda sa akin. Wala namang rason para sabihan mo ko niyan. Dahil unang-una palagi kitang nabubuhat, no? Ang bigat-bigat mo na nga pero kaya pa rin kitang buhatin. Sino mabigat? Salubong ang kilay na putol ni Bethel kay Gio. Nakaagad na pangiti ng matamis. Siyempre hindi ikaw mahal ko. Aba, kailan ka pa naging mabigat? Ang gaan-gaan mo kaya? Di mo naman ako narinig nagreklamo kahit kailan, di ba, sa loob ng ilang taon nating pagsasama? Di ba? Sobrang gaan mo kasi kaya ganon. Pagbawi agad ni Gio sa sinabi niya, pero inirapan lang siya ng asawa kaya napabuntong hininga siya. Naku, ang ganda-ganda mo naman, manang-mana ka sa mommy mo. Puri ni Bethel kay Lush na siyang matamis ng ngumiti sa lola nito. Thank you po, Lola. Yan din po sabi ng iba sa akin po. Saka po si Daddy, kamukha po ni Lolo Gio tapos kamukha po ng mga kakambal ko si Daddy. Dahil sa sinabi ni Lush, natawa naman ang Lola Bethel nito. Kamukha nga nila si Sian. Ngayon lang ako nakakita ng mga mini Sian at sobrang natutuwa ako. Ay, buti naman dinala mo sila dito. At buti na lang pala nakaligtas ang anak ko. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Bethel. Hindi maintindihan ng mga bata ang sinabi ng kanilang lola pero narinig yun ni Sian at ni Loren na nasa likod lang ng mga ito. Niyakap ni Loren si Sian at hinaplos ang likod nito. Habang mabilis namang niyakap ni Gio ang kanyang asawa upang pakalmahin ito. Lola, sad ka po? Inosenteng tanong ni Lush sa lola niya na kaagad namang umiling-iling. I'm very happy, apo. Now can you tell me more about you all? Malambing na sabi ni Bethel sa apo niya na kaagad namang tumangutango. Hate po nila ang okra, Lola. Nalaman ko po agad na daddy namin si Daddy dahil doon. Pare-pareho po kasi sila ng actions. Para pong kambal nila kambal si Daddy po. Kasi allergic din po siya sa nuts. Pareho rin po sila kung maglakad. Sabay-sabay pa nga po pati sa pagkabot ng pisngi. Same rin po sila na pupwesto kapag natutulog. Sunod-sunod na sabi ni Lush kay Bethel. Lush loves Barbie naman po, Lola. Na-meet din namin si Daddy sa grocery store. Kasi gusto namin kunin yung chocolate na nasa tuktok ng shelf. May Barbie po kasi na picture kaya alam namin magugustuhan ni Lush yun. Kaya yun po ang gusto namin kunin kaso hindi po namin maabot. Saka po dumating si Daddy para tumulong. Then Daddy asked po about our parents. Akala po namin gusto niya makilala mami namin kaya nagtanong kami para malaman namin if qualified siya maging groom ng mami namin. Tapos, nang malaman namin na oo po, saka po namin siya hinila para ma-meet si mami
Doon po nahimatay si Daddy pagkatapos niya makita si Mommy at Lash po. Kwento naman ni Kirk, sa Lola Bethel niya nakaagad na palingon kay Sian. Nahimatay ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Bethel sa anak. Mom, kahit si Daddy kapag nakita kanya may kasama mga bata na kamukhang kamukha niya, panigurado mahihimatay. Ganun lang yun, Mommy. Pagpapaliwanag ni Sian sa nangyari. Ngunit, patuloy na napailing-iling si Bethel. Wala akong mahinang anak. Aba, ba't ka nahimatay agad ni hindi ka man lang yumakap muna kay Lauren para mag-thank you? Mom! Nanlaki ang mga matang saway ni Sian sa ina na inismiran lang siya. Natatawang niyakap ni Lauren si Sian para aluin ito. Ayos lang yan. Kung niyakap mo ako nun paniguradong nasampal kita, kaya mabuti na rin yung nahimatay ka. Tura ni Lauren kaya napasimangot si Sian. Hindi ka nakakatulong, Lauren. Sino ba kakampi mo rito? Ako o si Mom? Ba't ka nagtatanong? Siyempre doon ako sa mas malakas kumakampi. Malakas ka ba? Malambing na tanong ni Lauren kay Sian na mas dalong bumagsak ang balikat dahil sa nalaman. Tignan niyo ang daddy niyo. Parang bata kung magtampo. Aba, laki-laki niya na pero ganyan siya. Alam niyo bang iyakin ang daddy niyo nung bata pa lang yan? Uhugin pa. Nako, ayaw humiwalay niyan sa amin ng daddy niya. At kung saan kami doon, dapat nandun din siya. Siya rin ang nasa gitna namin ni Gio kahit sa pagtulog. Kaya hindi siya nasundan kahit na kailan. Naiiling na sabi ni Bethel sa mga apo niya na ikinalaglag ng panganisiyan. Mom, ano ba? Gusto mo ba ako mapahiya habang buhay, ha? Saka ano ba yung pinagsasabi niyo? Kailan ako naging ganyan kaklingi sa inyo ni Dad? Fake news ka. Angil ni Sian sa ina na siyang nagbingi-bingihan at nagpatuloy sa pagkukwento sa mga apo nito. Hayaan mo na sila. Tara, samahan mo ako sa kusina. Magluto ka muna at wala si Mom. Mamaya pa yun. Kaya sa araw na ito, ikaw ang magiging chef naming lahat, okay? Tura ni Lauren at hinila si Sian papasok sa loob ng kusina. Wala nang nagawa si Sian at sumimangot na lamang siya. Lalo na at dinig na dinig niya ang paninirang ginagawa sa kanya ng kanyang ina. Thank you so much, Lauren. Tinanggap po pa rin ang anak ko sa kabila ng lahat. Salamat. Dahil binuo mo siyang muli. Nung nangyari ang bagay na yun, sobrang nadurog si Sian. Na miski kami mga magulang niya, hindi alam ang gagawin para matulungan siya sa mga nararamdaman niya. Ngayon lang namin siya nakitang umiti ulit ng sobrang tamis pagkatapos na nangyari. Kaya sobrang pasasalamat ang nararamdaman ko sa'yo. Nakagat ni Lauren ang pang-ibaba niyang labi dahil sa sinabi ng ina ni Sian sa kanya. Alam ni Lauren na sobrang nagkirap si Sian. Hindi niyo naman po kailangang magpasalamat sa akin tungkol sa bagay na yan, tita. Mahal ko ho ang anak niyo. Sa totoo lang ho, wala akong mahanap na iba dahil ayoko hong maghanap. Kahit nasaktan ako noon ng sobra, dahil bigla siyang nawala, na hindi nagpapaalam sa akin, siya pa rin ho ang gusto ko. Siya ang gusto ko makasama. I was waiting for him to come back. At sobra ho ako nagpapasalamat dahil nagawa niya makabalik. At dahil po yun sa inyo, tita. Dahil hindi niyo po pinabayaan ang anak niyo. Dahil hindi niyo po siya sinukuan. Patawad, iha. Hindi namin sinabi sa'yo. Hindi namin kaya. Dahil alam namin kung gaano mo kamahal si Sian. Kapag nawala siya, paniguradong ikaw ang madudurog ng sobra. Kaya hindi ko magawang hayaan si Gio na gawin ang bagay na yun. Wala ho kayong dapat na ihingi ng tawad sa akin. Naintindihan ko ang gusto ni Tito Gio at ang gusto niyo at ang napagdesisyonan niyo noon. Nagpapasalamat na lang ho ako dahil nakabalik pa rin po sa akin ang ama ng mga anak ko. Nang maghiwalay ang dalawa, nagkatawanan sila habang pinupunasan ng basa nilang pisngi dahil sa luha. Kahit papaano gumaan ang kanilang dibdib dahil sa napag-usapan nila ngayon lang. Bakit kayo nag-iiyakan dyan? Aba dapat magsaya tayo ngayong araw dahil may kasal nang matutuloy. Hay nako, nag-iisa lang ang anak ko. Kaya labis-labis ang paghihintay ko na makasal siya. Sa wakas mangyayari na rin ang gusto ko. Singit ng kararating na si Kathy. Ano ka ba, ma'am? Panira ka talaga ng moment at ba't ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap ng mga apo mo. Aba syempre nagpunta ako sa ama mong nasa ilalim ng lupa. Ibinalita kong ikakasal ka na.
Hindi na yan panigurado mag-aalala sa'yo lalo na't mabuting tao si Sian. Hindi kayo pababayaan ni Sian kaya makakahinga na yun ng maluwag doon sa sementeryo. Sagot ni Kathy sa anak na siyang napailing-iling na lang. Matagal nang patay ang ama ni Lauren at ang tanging nag-aalaga sa kanya ay ang kanyang ina na hindi rin naman siya itinaboy nung nabuntis siya. Malamig na dito sa labas, pumasok na tayo at baka hinahanap na rin tayo ng mga bata. Sabi ni Bethel sa mag-ina na kaagad sumang-ayon. Nang makapasok sila, handa na ang pagkain sa mesa. Nakaupo na rin ang lahat kaya nagsiupo na rin sina Kathy, Bethel at Lauren. San kayo nanggaling? Kuryosong tanong ni Sian kay Lauren nang maupo ito sa tabi niya. Inilapit pa ni Sian ang mukha niya sa gilid ng mukha ni Lauren para mas klarong marinig ang isasagot ng babae. Ang tsismoso mo talaga, no? Naiiling na sabi ni Lauren dito. Dahilan para mapasimangot si Sian. Gustong matawa ni Lauren. Totoo ngang ang klingi nito. Sa labas lang, nag-usap na kami ng mom mo. Maayos na kaming dalawa kaya dapat umayos ka na rin. Ayoko mahimatay ka sa kasal natin ha. Anong mahimatay? Ibang bagay na yan, okay? Hindi na ako mahihimatay sa kasal natin. Ba't naman ako mahihimatay, Aber? Walang rason para mahimatay ako sa kasal nating dalawa. Determinadong saad ni Sian kaya natawa na lang si Lauren. Sabi mo yan kapag ikaw nahimatay, talagang magiging runaway bride ako. Isasama ko ang mga bata tas hindi kami magpapakita ulit sa'yo. Napanguso na lang si Sian sa sinabi ng kanyang fiancé. Hindi ako mahihimatay. Kahit anong mangyari. Paano kita mapapakasalan kung mahihimatay ako? Sino mag-aay doon? Kaluluwa ko. Oo na. Basta umayos ka. Gusto ko maging maayos ang kasal natin. Ilang taon kong hinintay ang bagay na ito. At ang totoo, hindi ako makapaghintay na mapakasalan ka. Ako rin naman. Hindi na ako makapaghintay na mapakasalan ka din. 3 years later, Alvin! Sigaw ni Kirk pagkatapos itakbo ni Alvin ang bulaklak na kanina lang hawak-hawak ni Kirk. Tawang-tawa si Alvin na siyang ang hilig mang-asar sa mga kapatid. Lalo na kay Kirk na siyang mainitin ang ulo. Mommy, si Kirk may girlfriend! Sigaw pa ni Alvin nang makarating siya sa hapagkainan kung saan naroon ang pamilya nila. Anong girlfriend? 10 years old pa lang kayo? Hindi makapaniwalang sabi ni Lauren sa mga ito. Natawa si Sian dahil sa narinig niya. Napasa po naman si Lauren sa kanyang noo sa sinabi ni Alvin. Mom, he's lying. Wala akong girlfriend no. Para kaninong flower na to? Narinig kita kanina kausap mo si Dash para to sa girlfriend mo Sabi mo yon, narinig ko kaya. Sagot naman ni Alvin na namewang habang hawak-hawak pa rin ang bulaklak. Para kay Mommy yan, it's Mother's Day today. Di ka kasi updated kaya wala ka mabibigay kay Mommy. Ikaw ata to may girlfriend. Girlfriend mo lang palagi mong iniisip kaya hindi mo alam na Mother's Day ngayon. Sagot ni Kirk sa kapatid na napakurap-kurap. The flower is a proof na may girlfriend si Kirk. Pero, mas malaking evidence ang sinabi ni Kirk para kay Mommy yan. Totoong Mother's Day ngayong araw. Singit ni Lush at tinaas ang hawak niyang phone na naka-open sa calendar. Nakalagay doon na Mother's Day nga ngayong araw. See? It was for Mommy. Sabi ni Kirk at lumapit kay Alvin bago kinuha ang bulaklak. Pagkatapos, lumapit si Kirk sa ina para ibigay dito ang bulaklak. This flower is for you, Mom. Happy Mother's Day po. Thank you po kasi nalagaan mo kami. Thank you po kasi hindi mo kami pinabayaan. Thank you po kasi ikaw po naging mommy namin. Napanguso si Lauren sa sinabi ni Kirk sa kanya. Sa lahat ay si Kirk nga naman ang pinaka-sweet sa quadruplets. Ito palagi ang nanglalambing sa kanya at yumayakap kahit maraming tao sa paligid nila. Sina Alvin at Dash ang mahiyain sa ganon. Aw, thank you baby. Mabuti pa si Kirk may gift. Ikaw daddy, asan ang gift mo para kay Mommy? Taas kilay na baling ni Lauren kay Sian na napakurap-kurap pagkatapos bumungad sa kanyang malditang mga mata ni Lauren. Saan kaya matutulog si daddy mamaya? Paniguradong sa labas no? Pabulong na tanong ni Dash kay Alvin na siyang kararating lang. Probably. Bigyan na lang natin si daddy ng unan mamaya kapag sa labas siya pinatulog ni Mommy.
Sagot ni Alvin at nagkibit balikat. Nasaan ang daddy niyo? Ba't kayo lang nagpunta dito? Takang tanong ni Bethel sa mga apo niya na kapapasok lang sa mansyon nila. Naiwan po sina mommy at daddy sa bahay. Nag-aaway sila. Mother's Day kasi ngayon pero walang naihanda na gift si daddy para kay mommy. Instead, si Kirk ang nagbigay ng bulaklak kay mommy kaya ayun po, nasa bahay lang po sila. Sagot ni Lush sa kanyang lola Bethel. Ang daddy niyo talaga na yun? Pero wait lang. Ikaw mahal, nasa na regalo mo sa akin? Baling ni Bethel sa asawa niyang si Gio, na napakurap-kurap naman pagkatapos magtaas ng kilay ni Bethel sa kanya. Bakit nasali ako? Hindi ba si Sian at Loren na pinag-uusapan natin dito? Ba't nasali ako? Hilaw ang tawa na tanong ni Gio sa asawa niya. Bakit? Di mo ba ako asawa? Hindi ba ako naging ina ng anak mo? Dahil sa sinabi ni Bethel, napangiwi si Gio. Nagkatinginan ng quadruplets at pati sila napangiwi dahil sa nangyayari sa harap nila. Hindi sila makapaniwala na pati ang lola at lolo nila magkakagulo din dahil sa Mother's Day. Siguro dapat di na lang natin binanggit yung bagay na yun. Paano kung hanggang mamaya hindi sila magbati? Anong gagawin natin? Hindi makapaniwalang pabulong na tanong ni Dash sa mga kakambal niya na walang masagot sa mga ito. Sabay-sabay na lang silang napabuntong hininga. Oh, ano nangyari sa inyo? Ba't parang pagod na pagod kayong apat? At saka nasaan ang mommy at daddy nyo? Saka hindi ba dapat naroon kayo sa Lola Bethel at Lolo Gio ninyo? Nagtatakang tanong ni Kathy sa mga apo niya nang magsipasok ito sa kanyang bahay. Kasi po, wag mo na sagutin pa, Lash. Baka pati rito ma-evict tayong apat. Ayoko na lumipat ang location, no? Pagod na ako umalis. Putol ni Kirk sa kapatid niya na napaisip hanggang tumango ito. Wag na lang po pala, Lola. Basta nasa bahay po sila mommy at daddy, ganun din po sila lolo at lola sa mansyon. Dito na lang po kami, promise po hindi kami manggugulo. Gusto lang po namin magpahinga kasi pagod na po kaming lumipat ng bahay. Sabi na lamang ni Lush kay Kathy na napailing-iling na lamang at walang nagawa kundi pumayag. Nagkanya-kanya ng upo ang quadruplets at labas ng mga pagkain nila. Uy, may narinig ako sa section ko last time. Sabi nila binigyan ni Carter si Lush ng bulaklak. Is that true, Lush? Taas kilay na tanong ni Alvin sa nag-iisang babae nila. Si Carter ay ang prince ng section nila Alvin. Section Daisy kasi si Alvin at Dash, habang section Rose naman si Lush at Kirk. Nagbigay lang naman ng bulaklak. It doesn't mean anything at all. Gusto niya na maging friends kami kaya tinanggap ko yung flowers. Beside tulips sa flower yung binigay niya sa akin. Favorite flower ko yan, ba't di ko tatanggapin? Sagot ni Lush sa hakambal na nagsalubong ang kilay. Kapal din ang mukha ng Carter na yun, ha? Huwag kang tumanggap ng bulaklak sa kanya, Lush. Di mo ba alam na ibinida niya sa classroom na ikaw daw girlfriend niya? Hindi naman totoo kasi for friendship lang pala yung bulaklak na yan. Girl, friend, Alvin. Babaeng kaibigan. Ano ka ba? Get your facts right. Putol ni Lush kay Alvin na siyang natigilan. Oh, anong pinag-uusapan yung apat? Mag-juice muna kayo at parang kanina pa kayo nabibilad sa init. Tatawagan ko mamaya ang daddy at mami nyo para ipaalam na nandito kayo. Singit ni Kathy at may hawak itong picture na nilagay sa lamesa. May manliligaw po si Lush, Lola. Binigyan po siya ng flower. Sagot ni Alvin dahilan para hindi makapaniwalang mapalingon si Lush sa hakambal nito. What? That's a fake news, Alvin. I told you na hindi ako girlfriend ng Carter na yun. Saka he likes to give everyone flowers. Pati nga si Kirk binigyan niya, right Kirk? Baling ni Lush kay Kirk na kumakain ng binaon nitong sandwich. Yeah, she's right. That Carter gave me flowers too. Yung flowers na nakita mo nun habang pauwi tayo galing sa kanya. Okay, that was weird. Hindi pa ako nakakarinig ng taong nagbibigay ng bulaklak sa kahit sino. Sobrang yaman niya ba o may malaki silang garden sa bahay nila? Takang tanong naman ni Dash at napangiwi. Nang makauwi ang quadruplet sa bahay nila, bumungad sa kanila ang mommy at daddy nila na nasa sofa. Naglalambingan ang mga ito habang nanonood ng show sa TV. Wow,
Di tayo nakauwi agad dahil nag-aaway sila kanina. Pero eto sila ngayon naglalambingan pa. Where's the fairness in that? Hindi makapaniwalang saad ni Alvin sa mga kapatid niya. It was your fault though. Kung di mo lang sana kinuha yung bulaklak kanina, hindi mangyayari yung nangyari kanina. I was supposed to give the flowers to mommy pagkatapos magbigay ni daddy sa kanya. Alam mo naman nangyari last year, right? Nag-away din sila dahil mas naunang nagbigay si Lush ng flower kay mommy. Pero si daddy, nakalimutan ng Mother's Day last year kaya nagkagulo. Thankfully, daddy immediately ordered a gift for mommy at nagkabati sila agad. Sabi ni Kirk, malay ko ba na para kay mommy yun? Akala ko may girlfriend ka na eh. I heard na crush mo si Missy. Pero wag ka, okay? Mas nauna ko naging crush si Missy. Nakasimangot na sabi ni Alvin kay Kirk na siyang umawang ang labi. Ha? Ano naman kung crush mo si Missy? Saan mo narinig na crush ko si Missy? Hindi si Missy ang crush ko, okay? Yung kanyang katabi si Shaira. Hay nako, wag na kayo mag-fight. Baka marinig pa tayo nila mommy at daddy eh. Pabulong na saway ni Lush sa mga kapatid bago siya naunang maglakad sa mga ito. Oh, you are here na. Masayang bati ni Lauren sa mga anak. Hi mommy, hi daddy, bati na ba kayong dalawa? Tanong ni Lush sa mga ito kaya kaagad na nagkatinginan. Kinindatan ni Sian si Lauren na siyang napahagikgik at tinampas pa ang balikat ng asawa. Hi Si, kami lang pala naghirap ngayong araw. Nakangiwing bulong ni Lush pagkatapos ng kanya nakita. 8 years later? Sino yung nasa labas? Kunot noong tanong ni Alvin sa lahat nang magpunta siya sa pagkainan kung saan ang pamilya niya. Manliligaw daw ni Lush. Nakita mo yung bulaklak? Bongga ko magbigay. Sabi ko na nga ba baka maibigay niya rin sa akin yung bagong edisyon ng Ferrari. Gusto ko yung kulay itim. Sagot ni Dash na napailing-iling na lang. What? Manliligaw? Pinayagan mong manligaw? Lush? And daddy, you let that man come here? Hindi makapaniwalang tanong ni Alvin sa mga ito. Of course not. Wala akong gusto sa lalaking yun. Sinabi ko sa kanya na ayaw ko magpaligaw pero mapilit at nagpunta dito. Di ko nga nilabas. Kung gusto niyong itaboy, ayos lang. Pakitaboy na maayos para hindi na bumalik at manggulo sa akin. Sabi ni Lush na walang kayo mo emosyon ng pagmumuka. Sure ka ba na hindi mo gusto, Lush? Kuryosong tanong ni Kirk. Wala akong balak mag-boyfriend. Gusto ko mag-med. Kaya mas gusto kong abalahin ang sarili ko sa pag-aaral. And I'm thinking of going to Harvard. Sagot ni Lush na buwang plano para sa future nito. That's good to hear, princess. Pero wag mo i-pressure masyado ang sarili mo, okay? Kapag di mo kinakaya ang ginagawa mo, magsabi ka lang. Nandito naman kami lahat para sa'yo. Pero kung may magugustuhan ka man, magsabi ka lang sa amin ng daddy mo, okay? Hindi ka naman namin pagbabawalan. Gusto lang namin na alam namin kung sinong lalaki ang gusto mo. At nang masigurado ko na maayos ang lalaking mapipili mo. Your mommy is right, Lush. Hindi ka namin gustong pagbawalan. Kayong lahat. Kaya wag niyo ring pagbawalan ng isa't isa. Instead, encourage your twins to admit things if you have something or someone you like. Para malaman din namin at para makausap o masigurado namin na magiging maayos ang lahat. Yun lang naman na gusto namin para sa inyo. Hindi na kayong mga bata. Kaya walang rason para higpitan namin kayo. But always remember that everything has its limits, okay? Dagdag ni Sian sa mga anak bilang paalala sa mga ito. Naiintindihan ko po, Mommy, Daddy. Pangako po sasabihin ko sa inyo kapag may nagustuhan ako na bagay o tao man. Nakangiting sagot ni Lush sa mga ito. Hello everybody, good morning sa inyong lahat. Gusto ko lang magtanong kung sino yung nasa labas ng bahay. Kanina pa siya doon sa labas at gusto niya raw makausap si Lush. Bungad ng kararating lang na si Cathy. Nakasunod dito ang mag-asawang Bethel at Gio. Alright, sinong lalabas para kausapin yon? Tanong ni Lauren sa mga ito. Kaagad nag-iwas si Lush ng tingin. Hindi gustong harapin ang maliligaw niya kuno. Kami nang bahala, Mommy. Huwag ka po mag-alala, hindi naman po namin aawayin ang maliligaw ni Lush. Nakangising sabi ni Alvin at tumayo. Sumunod dito sina Dash, Kirk, at Sian. Pati ang lolo Gio ng quadruplet sumunod sa mga ito palabas. Ay nako, mga lalaking yun talaga. Hindi ko alam kung paano naging pamilya natin ang mga taong yun. Naiiling na sabi ni Bethel.
na sinundan pa ng tingin ng asawa, anak at mga apo niya. Hayaan mo na. Ganon talaga kapag mga lalaki, protective sa nag-iisa nilang prinsesa. Nakangiting sabi ni Kathy at nakaupo na sa tabi ni Lush na siyang humalik sa pisngi ng lola nito. Pagkabalik ng 5 kalalakihan, ngiting-ngiti ang mga ito. Anong ginawa niyo? Kuryosong tanong ni Lauren sa mga ito. Successful, mommy. Naitaboy na namin ang manliligaw ni Lush. Napailing-iling na lang silang lahat sa narinig. Si Lush napangiti na lamang sa kapatid niya at napuno ng tawanan ang hapagkainan dahil sa ikinwento ni Dash kung paano tumakbo ang manliligaw ni Lush pagkatapos silang makita lahat. At aliw na aliw ang mga kababaihan sa pakikinig sa mga nagkakagulong lalaki. Yun ang pangarap na pamilya ni Lauren noon. Isang buo, masaya, at pamilyang may puno ng pagmamahal sa isa't isa. At wala na siyang mahihiling pa. Dahil nasa kanya na lahat. The End. Let's have a shout out for the following people na patuloy pa rin sumusuporta sa aming channel at walang sawang nakikinig at sumusubaybay sa bawat audiobook na inilalabas ng aming channel sa araw-araw. Shout out for Flora Pangan, Fen Avares, Nathan Canada, Marie Hilario, Lina Anarte, Anita Hernando, Miss Berry, Lani Mapisa, Mika Gonzalez, Gloria Soleza, Mila Almida, Juanita Kapati, Wilma Benadillo, Adela Francisca, at Risas Enolay. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.